Magandang araw mga mahal na manonood. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng kaunti tungkol sa mga makina, particular na ang walang katapusang pantatalo tungkol dito. Ang makinang ito na nakikita ninyo ngayong umaandar sa isang hiwang modelo, ito ba ay isang opposite o V-twin na may 180 degree na hiwalay ang mga silindro o pareho lang sila? Hindi ko sana tatalakayin ang paksang ito, pero dahil sa libu-libong komento sa mga video ko sa YouTube, tila hinahanap talaga ng mga manonood ang episode na ito. Ngayon, maghuhukay tayo ng kaunti sa terminolohiya at mga espesyalisado ang babasahin, parehong lokal at banyaga. Balikan natin ang kasaysayan ng makinang ito at alamin kung ano ang opposite at flat V-twin. Nasa channel kayo ng Crossmoto. Magandang panonood. Sige, pag-usapan natin ang opposite at V-type na makina na may 180 degree. Sisikapin kong maging malinaw at may batayan ang paliwanag, maghahanap ng angkop na visual at ilalagay sa video description ang mga link ng pinagkunang impormasyon. Balikan natin ang kasaysayan. Sa dulo ng ika-19 na siglo, malaking hamon sa mga ininyero at inventor ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga umiiral na makina. Ang pagdagdag ng bilang ng mga silindro at paglika ng mga partikular na ayos at pagkakaayos ng mga ito ay naging epektibong solusyon sa problemang ito. Ang ganitong dalawang silindrong makina, tulad ng makikita sa ilang modelo ng motorsiklo ng BMW halimbawa, ay unang naimbento noong 1897 ng isang Aleman. Isang taon bago nito, nagtayo siya ng espesyal na departamento sa kumpanya sa Mannheim para sa disenyo ng makinang pangkotse at paggawa ng epektibong multisilindrong makina. Pagkalipas ng isang taon, nagpakilala ang kumpanya ng bagong konsepto ng makina. Ang pangalan ng talentadong inhinyerong ito ay Carl Friedrich Michael Benz. Tinawag niya itong kontramotor dahil magkasalungat ang ayos ng mga silindro sa pahalang na posisyon. Maraming sanggunian ang isinasalin ang pangalang ito bilang opposed engine. Isang taon matapos, noong 1878 ipinakilala ng Slovenian na si Johann Puck na hindi kaano-ano ni Carl Benz ang sarili niyang bersyon ng opposed engine. Ang makina na may ganitong pagkakaayos ay mabilis na nakilala bilang isang makapangyarihan at epektibong makina. Pinalakas ito ng tagumpay sa sports. Pagkalipas ng ilang taon, napansin ng mga aviator ang opposed engine. Noong 1902 ang monoplano ni Pierce, na kalaunan ay naging isa sa mga unang eroplano na nakalipad, ay nilagyan ng dalawang silindrong opposed engine. At sa mga motorsiklo, unang nagbibiyu ang makinang may ganitong pagkakayos noong 1905 sa modelong ito na tinatawag na Fay na ginawa ng kumpanyang British na Light Motors Company. At noong 1907 binili ng kumpanyang Douglas ang kumpanyang ito na kalaunan ay sumikat dahil sa kanilang mga motorsiklo. Sapat na ang kasaysayan dito. Para sa gustong malaman pa, may link ng video. Tara, suriin natin ang mga termino at literatura para malaman ang katotohanan. Kaya nga, mismong inventor ang tumawag dito na opposed engine. Sang-ayon ako sa interpretasyon ng terminong kontramotor. Walang V-twin na lumitaw doon. Ayon sa Wikipedia, sa bersyong Ruso, sa unang sanggunian, ang makinang may ganitong pagkakaayos ay tinatawag na opposed engine. Sa bersong ito ng artikulo, may malinaw na animasyon na nagpapakita ng pagkakaiba ng opposed engine at V-type na makina na may 180 degree na anggulo ng silindro. Tungkol sa pagkakaiba nila, tatalakayin pa natin sa susunod na bahagi. Ano naman ang sabi ng English Wikipedia? Sa artikulong ito, tinutukoy ang horizontally opposite engine. Ito ang pangalawang sanggunian. Makikita rin sa mga banyagang sanggunian ang mga terminong boxer at flat engine. Ang boxer ay tumutukoy sa natatanging paraan ng pag-andar ng makina. Ang mga piston ay gumagalaw ng simetriko sa magkabilang panig ng axis ng crankshaft, parang galaw ng mga kamay ng boksingero sa ring. Ang terminong flat engine ay masasabing mas pangkaraniwan at maaaring gamitin para sa parehong flat na V-type engines at mga magkaharap na makina. Ang terminong ito ay tumutukoy sa pagkakaayos ng mga silindro ng makina na nasa iisang patag na eroplano. Gayunpaman, hindi dapat umasa lang sa Wikipedia. Tingnan pa natin ang ilang seryosong literatura. Halimbawa, sa publikasyong Mga Panloob na Pagsunog na Makina noong 1959 na isinulat ni U.B. Margulis sa pahina 14, ang makina na may ganitong ayos ay tinatawag na makina na may pahalang na magkatapat na pagkakaayos ng mga silindro, sanggunian bilang 3. Tandaan na ang ilustrasyon ay simple at nagpapakita ng V-twin na may 180 degree na anggulo sa pagitan ng mga silindro based sa connecting rod arrangement. Sa publikasyong Mga Batayan ng Teorya at Disenyo ng mga Panloob na Pagsunog na Makina ni Ye V. Kuznetsov,
2021. Sa pahina 1920, tinawag ang ganitong makina na magkatapat na makina sa isang hindi detalyadong ilustrasyon. Sanggunian 7. Sa aklat na Internal Combustion Engines na isinulat ni Colin Ferguson at Alan Kirkpatrick, Estados Unidos, taong 2016 sa pahina 34, makikita natin ang terminong horizontally opposed, sanggunian bilang 4. O kaya naman, narito ang publikasyon ng Brito na si Richard Stone na pinamagatang Introduction to Internal Combustion Engines, taong 1900 at 72 sanggunian bilang 5. Sa pahina 208, tinatawag din ang ganitong makina na horizontally opposed. Ang makinang tinukoy ng ilang komentador bilang opposite ay technical na tinatawag na makina na may magkasalungat na galaw ng piston o opposed piston engine sa Ingles. Halimbawa, ito ang publikasyong Mga Makina ng Panloob na Pagsunog, Estruktura at Pag-andar ng mga Piston at Pinagsamang Makina. 1900 at 70, pahina 230 at 7240, sanggunian, 4-6. Narito pa ang aklat na Internal Combustion Engines, sanggunian 4, pahina 203. Ano ang makikita sa ilalim ng ilustrasyon ng makinang may magkaharap na piston? Opposed pistons. Lahat ng pahina ay tumutukoy sa PDF na nasa sanggunian. Makikita ninyo, seryoso ang mga babasahin na ito. Ano ang pagkakaiba ng opposed engine sa V-twin na may 180 degree na anggulo ng silindro, nasa ayos ng connecting rod bilang ng crank pin at galaw ng piston ang kaibahan? Sa opposed engine, bawat connecting rod ay may sariling crank pin. Kasabay nito, ang crank pin ng magkatabing silindro ay 180 degree ang pagitan. Dahil dito, ang dalawang piston ay gumagalaw sa magkasalungat na direksyon at sabay na umaabot sa itaas at ibabang dead center. Karaniwan, mahusay ang balanse ng opposed engine dahil magkasalungat na parang salamin ang galaw ng mga piston. Sa V-type engine na may 180 degree na cylinder bank, magkasama sa isang crank pin ang connecting rod ng magkatabing silindro, kaya iisa ang direksyon ng galaw ng mga piston. Kapag isa ay nasa itaas na dead center, ang isa ay nasa ibaba. Walang saysay ang ganitong makina kung dalawang silindro lang dahil magiging sobrang hindi balanse. May saysay ito kapag pinagsama ang ilang pares ng silindro para mabalanse ang makina. Maaaring flat engine o H-type ang anyo nito. Halimbawa, V-type na may 180 degree cylinder bank at 4 na silindro ay ginamit sa Tatra 57 noong 1932. O itong hindi masyadong kilalang motorsiklo na Holden. Ang makinang ito ay sinimulang gawin ni Keppel Holden noong taong 1877. Ito ang pinakaunang 4 na silindrong motorsiklo sa kasaysayan ng tao. Opisyal na tinatawag ng Subaru at Porsche ang kanilang makina na opposed engine o boxers at hindi rin naman mga tanga ang mga empleyado nila. Sana ay naintindihan natin ito. Kaya kung tinatawag nyo na opposed engine ang makina ng BMW R 1200 o makina ng motorsiklo na Douglas o Ural, tama at wasto yon. Kung katawagin yung opposed engine ang makina ng T64 kung saan magkaharap ang galaw ng mga piston, tama rin yon. Pero para sa mga mahilig tawagin ang opposite na V-type na may anggulo ng cylinder na 180 degree, medyo pag-isipan nyo ulit ang paniniwala nyo. Tingnan nyo ang mga libro. Huwag lang basta artikulo mula sa kahina-hinalang website, kundi seryosong technical na literatura, mas maganda kung higit sa isa at iba't ibang wika. Sa puntong ito, matatapos na ang maikli kong kwento. Sana ay naipaliwanag ko sa inyo ng maayos kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Nasa video description ang mga link ng literatura. Para maintindihan ang mahihirap na bagay, kailangang magbasa ng seryosong literatura at gamitin ang utak. Huwag agad maniwala sa unang shorts na makita sa YouTube. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at suportahan ang Mayakda sa pamamagitan ng like, repost at komento. Kasama nyo ang channel na Crossmoto. Hanggang sa muli nating pagkikita.